Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 hapon, oras ng pananalangin, nagbunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit, sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan, napapasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya ang kanyang kanang kamay, ang lumpo, at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan.
ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghahatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na bahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Manunubos, Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa at nangalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong ni Jesus. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi ay nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan
ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatian niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat at nasa octave pa rin po tayo. Ibig pong sabihin, tulad sa Pasko ng Christmas, mayroon po tayong tinatawag na octave of Christmas. Yung 8 days after Christmas, yun po ang pinakamasaya pag Pasko, yung 8 days. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, may octave din po, oktaba. 8 days din po ito. Ibig sabihin, sa loob ng 8 araw, pagkatapos ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ay dapat po nasusustain po natin ang saya ng Muling Pagkabuhay. Yung pong binasa po natin ay isa sa pinakamagandang pangyayari sa Biblia. Pagkatapos po ng pagpapako kay Jesus, yung mga taong umaasa sa Kanya ay parang nawalan ng hinaang kalooban sapagkat hindi nangyari yung kanilang inaasahan. Kaya itong dalawa, pauwi na sila. Ito yung tinatawag nating the road to Emmaus. To Emmaus, the road to Emmaus. Dalawang alagad ni Jesus. Lumalakad, nanghihina ang loob, bigla na lamang may dumating na kasama at nagpaliwanag sa kanila ng tungkol sa mga kasulatan. Hindi pa nila maipaliwanag ang pangyayari. Pero noong sila'y sumapit na sa kanilang bayan, ang sabi nila kay Jesus, tumuloy na po kayo. Mayroong nag-udyok sa kanila. Bakit mo patutuloyin sa bahay mo yung isang taong hindi mo naman kilala? Sapagkat mayroon nang naganap sa kanilang kalooban. Mas maganda po sa English eh. Kung minsan yung Tagalog natin hindi makasaklaw ng tunay na meaning. Sabi sa English ay, stay with us. Stay with us. Tumigil po kayo, tumuloy po kayo. Stay with us. Isang taong hindi mo kilala, patutuloyin mo sa bahay mo, sapagkat mayroong nag-uudyok sa puso mo na hindi mo pa nauunawaan. Kaya nung makilala nila si Jesus sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay at biglang nawala, nagtanungan sila sa kanilang sarili. At nagwika sila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan.
Kaya pala gayon ang pakikiramdam natin. Muli, mas maganda po sa English eh. Sa English, ang translation nakalagay, "Were not our hearts burning? Were not our hearts burning as He explained to us the Scriptures?" Hindi ba't nag-aalab ang ating puso? Ito yung pag-aalab na kanilang nararamdaman na habang naglalakad pa lamang sila, pag-aalab within na hindi pa nila nauunawaan, kaya nag-udyok sa kanilang sabihin kay Jesus, "Stay with us." Meron nang sa dibdib nila, sa puso nila, may pag-aalab ng nararamdaman to see, to hear more. Habang si Jesus kasi nagsasalita, nag-aalab na palang kanilang puso. And the more the Lord speaks, the more fervor they felt, the more burning they felt within their hearts. Kaya nga na si Jesus, sinabihan nila, "Stay with us, Lord." Noong makilala nila sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay, gawa ng ating Panginoon. We see the Lord in His works. We see the Lord in His works. Hindi pa nila naunawaan habang nakikinig, pero nung hinahati na ni Jesus ang tinapay, doon nila nakilala ang ating Panginoon. Because the Lord was at work. Gumagawa ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, maraming gawa ang Panginoon kung saan maaari natin siyang makilala. Hindi lang natin nauunawaan kuminsan at hindi lubos na maintindihan sapagkat hindi natin binubuksan ang ating puso. Nung sila'y naglalakad, habang nagsasalita si Jesus, their hearts kept on burning as they accepted each word that Jesus was explaining to them. Tinatanggap na nila kaya nag-aalab na. And it continuously burned hanggang sa sumapit sa kanilang bahay at sabihin nilang, "Stay with us, Lord." So mga kapatid, inuulit ko po, hanapin natin, kilalanin natin ang Panginoon sa Kanyang mga gawa. Hindi na yung paghahati ng tinapay lamang sa loob ng misa. Mga gawa ng Panginoon sa ating kapaligiran. Let us recognize the Lord. Paano? Sabihin natin, yung tanong, kailan po namin kayo nakitang may sakit na dinalaw? Kailan po kayo nagutom na aming pinakain? Kailan po kayo na uhaw na aming pinainom? Ang sabi ni Kristo, nung ito'y ginawa ninyo sa mga pinakamaliit kong kapatid, ginawa ninyo ito sa akin. Let us recognize the Lord's presence in His works sa paligid po natin. Of course, ang pinakamataas na pamamaraan dito sa loob ng misa. Every time we come to Mass, as we witness, as we participate sa misa pong ito, tanggapin natin, damhin natin yung alab sa ating puso. At huwag tayong umalis ng misa na parang walang nangyari. Lagi ko pong sinasabi, the most solemn part of the Mass ay hindi lamang yung consecration, kundi yung pagtanggap sa oras ng komunyon and allowing the Lord to enter into us and create that burning sensation. Para paglabas po natin, masasabi natin, my heart was burning. My heart was burning. Lagi ko po sinasabi, hindi pwedeng sumimba kayo at umalis ng simbahan pagkatapos ng misa na parang walang nararamdaman. Kaya lagi kong sinasabi, I hate, literally, I hate people na pipila sa komunyon, magkukomunyon, tatanggap ng komunyon, tatalikod at magtatawanan. Ba, may mga tao? Kita ninyo? Lalo na yung mga misa natin sa mga estudyante na maaaring hindi pa lubos nakakaunawa, pipila, nagkukulitan. Tatanggap ng komunyon, pagtalikod, magkukulitan uli. May nangyari ba?
may tinanggap ba? Well, maaring visually tinanggap mo, pero internally hindi talaga. Kasi kung talagang tinanggap mo si Jesus sa puso mo, hindi maaaring magkomunyon ka at umalis ng misa na wala kang nararamdamang katulad ng nararamdaman ng dalawang ito. Our hearts should burn. We should feel the fervor. Pagkatapos ay sabihin natin, nag-aalab ang aking puso. Kaya nga, masasabi ko pa rin na, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Si Jesus po ating tatanggapin, ipanalangin, hilingin po natin na siyang ating tinatanggap ay manatili sa atin. Manatili po sa ating buhay. Inulit ko po, recognize the Lord in His works. Let our hearts burn and ask the Lord to stay in our lives, to stay in our hearts. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa pag-alaala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus, sa paghahati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. At ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa pagliligtas pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ka ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sarili niyang buhay, at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be with everlasting life. Ang katawan ni Kristo. Amen. Simbuyo, karilagan ng pagmamahal, Panginoon, Ikaw.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang. Pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ko ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Sa Diyos. Diyos. Alleluia, Alleluia. Magsiawit kayo sa Panginoon.